ang bagong James Santos Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Salamat sa Diyos, mga kapatid. At nakita pa natin ang araw na ito. Dahil sa inyong lahat, mayroon po akong malaking dahilan ng pagpapasalamat sa Diyos. Na sa patuloy na inyong pananalangin, sa tulong ng Diyos, sa pagsuporta ng kapatiran, nakakapagpatuloy po tayo sa ating pinakamahal na tungkulin sa Diyos. Ang ibalita ang kanyang katwiran, ang kanyang aral sa lalong maraming taong mararating ng ating pinagsama-samang pagmamalasakit. Itong nakaraang 3 buwan ay mayroong mga bagong kapatid na natawag at nabautismuhan. 5,590 a total of 5,590 brethren were baptized in the first quarter of 2020. Ibig lamang ipakita sa atin na even in the midst of chaos, sa kabila ng maraming mga kaligaligan sa buhay sa ating panahon, meron pa rin talagang taong naghahanap ng katotohanan, gustong makapaglingkod sa Diyos at maging dapat. Ito ay sapat na dahilan para tayo ay magpasalamat. Yung nagiging bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan, ang ating handog sa Diyos sa pasalamat. Yung 13:15 ng Ebreo. Pakinggan nyo ito, mga kapatid. Sa pamamagitan nga niya, ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatwidbaga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Sabi ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kasi ang Panginoong Hesukristo po ang pangunahing nagpapasalamat sa Diyos Siguro hindi nyo naiisip. Hindi ko rin naiisip yun. Ngayon ko lang naisip. Ipinaisip ng Diyos. Basahin mo nga uli yung 2:7 ng awit, Sis Luz. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Yun. Pagka panganak sa Kristo, yung bugtong na anak ng Diyos. Tandaan nyo, si Kristo hindi po nilikha. Ang Panginoong Hesus, ang bugtong na anak, ipinanganak. Ang essence ng kanyang kalagayan galing sa Ama. Niliwanag yan ni Juan sa 1:18 ng Juan.
Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang anak, tinatawag sa Biblia, bugtong na Diyos. Begotten God. Ibig sabihin, Diyos na ipinanganak ng Ama. Kaya walang duda, si Kristo ay Diyos. Kasi anak ng Diyos, Diyos ang nanganak. Dapat yung tandaan yan, mga kapatid. Walang pastor na makakasalaula diyan sa sinasabi na yan ng Biblia na walang taong na Diyos. Yan po ang nasa original Greek. Monogenes Theos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama. Sa Greek, yung salitang nasa sinapupunan ng Ama ay oon eiston kolponto patros. Yung patros, yun yung Ama. Ekenos exegesato. Ipinanganak siya ng Ama. Ang tawag sa ipinanganak, monogenes theos. Yung salitang theon o deis eoraken popote, walang kailanmang taong nakakita sa Diyos maliban sa monogenes theos, sa bugtong na Diyos. Mali ang translation sa Tagalog, bugtong na anak. No? Ang dapat diyan sa Greek, monogenes theos o bugtong na Diyos. Baka hindi nyo naiisip, kasi hindi ko pa rin naiisip. Isa yan sa mga hindi mapapasubali ang kasulatan. Walang pagtatalo dyan kasi nakasulat yan hindi lang sa Biblia, pati doon sa Bodmer Papyri. No? Meron pong isang dokumentong tinatawag na Bodmer Papyri. Ito po ay natuklasan noong sa Egypt noong 1952. Ito po ay pinakamatanda sa mga yung sinasabing oldest P66 dates to 200 AD. Most of the papyri are kept at the Bibliotheca Bodmeriana in Colony, Switzerland outside of Geneva. Ito pong Bodmer Papyri na ito, hindi ito Biblia, papyri lang ito na isang papel na nabili ni Bodmer sa Egypt. Kaya tinawag na Bodmer Papyri. Si Martin Bodmer ang nakabili nito sa Ehipto. Nang ito ay isailalim ng pagsusuri, itinanslate, isang bahagi nito nagsasabi tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Monogenes Theos. Outside of the Bible, we have another proof na si Kristo noong 200 taon pa lang AD, ibig sabihin napakalapit nito sa panahon ni Kristo at mga apostol. Kasi namatay si Juan more or less mga bago matapos o sa katapusan ng unang siglo, 100 year. Kasi nung isulat ni Juan, yung unang Juan at ikalawa at ikatlong Juan, 98 AD na noon, malapit nang matapos ang unang siglo. The first 100 years of the year of Christ or the year of our Lord. Itong Bodmer Papyri, ito po ay isinulat 200 AD. 100 taon lang ang layo sa panahon ni Juan. Napabasa rito na ang Kristo
ay tinatawag na monogenes theos. Ito ang sa kasamaang palad, hindi itinuturo ng mga iglesia ni Manalo na mayroong monogenes theos sa Biblia o bugtong na Diyos. Hindi tao ito. Kasi yung monogenes theos, bugtong na Diyos ay ang Panginoon Kristo. Ipinanganak ng Ama bago lalangin ang lahat ng bagay. Sabi ng Panginoong Hesus doon sa awit, sasaysayin ko ang wika, ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Sa 8, ang sabi, at humingi ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari. Pagkatapos ipanganak, sinabihan ng Diyos ang anak na humingi ka sa akin, anak, bibigay ko sa iyo. Ang mga bansa, pinakamana mo, ang pinakadulong bahagi ng lupa, iyong pinakaari. Yan. Kaya alam mo, nagsisinungaling si Satanas na sabihin na lahat daw ng kaharian sa mundo nabigay na sa kanya. Claim ni Satanas yun. Kasi ang talagang original na may-ari, ang Panginoon Kristo. Sabagay, hindi katakatakal si Satanas mag-claim. Sa Davao may nagke-claim, siya na rin daw ang may-ari ng lupa at ng buong universo Yung pag-aangkin ng hindi sa kanya, ugali ni Satanas yung mag-angkin ang hindi sa kanya Pakinggan niyo ang isa pang Satanas. Satan Lucifer's time in this world is over. His ownership of the world is over. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Yun mismong claim ni Satanas, yun ang kinlaim nito. Pero hindi totoo yung claim ni Satanas na yun. Hindi kanya ang lupa. No, hindi kanya. In a sense, nabigay ang lupa, yung dominion, nabigay dahil pinayagan ni Adan. Pero hindi ang Diyos ang nagbigay. No. Kasi ang Diyos ang nagbigay sa kanyang anak. Humingi ka sa akin, anak, bibigay ko sa iyo ang mga bansa, ang iyong pinakamana, at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa, ay iyong pinakaari. Ang talagang may-ari ang Panginoon Kristo. Siya may-ari ng lahat ng ginawa ng Ama. Ikaw ang lumagay sa alagay niya, kapatid na Luz. Nung sabihin sa iyo ito, isa kang mabuting anak, hindi ka kaya magpasalamat sa Diyos? Opo, magpapasalamat po ako sa Diyos, siyempre. Ayun. Kaya ang unang-unang nagpasalamat ang anak. Amen. Sa kanya, namutawi ang kauna-unahang pagpapasalamat sa Diyos. Kaya ako alam yon kasi sinulat ni Pablo yon. Alam mo yung talata, Sis Luz? Ano po ba? Tanong mo kay Brad Danny. Hindi ko din po alam. Basahin mo ang 5:18 ng unang Tesalonika. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ang mga kapatid sa iglesia, pinagpapasalamat ni Kristo sila Nagpapasalamat si Kristo dahil sa mga kapatid sa iglesia. Ang liwanag ng salita, sabi sa iglesia, sa lahat ng bagay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo.
So, kalooban ng Diyos sa ama, sa anak, na ang anak magpasalamat. At ang isang ipagpapasalamat ng anak ay ang mga kapatid sa iglesia. Alam niyo ba na si Kristo nagpapasalamat dahil sa atin? Ibibigay ko sa'yo na pinakamana ang mga bansa. Ikaw man ang pamanahan ng bansa-bansa, hindi ka magpapasalamat, Sis Luz? Opo, magpapasalamat po. Kaya ang unang-unang nagpasalamat ang Panginoon Kristo. At mula noon, naging kalooban na ng Ama na ang anak ay magpasalamat tungkol sa atin. Kaya ang Panginoon Kristo nagpapasalamat talaga eh. Basahin natin ng 2 ng Hebreo 11. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay... Kapisanan, aawitin ko ang kapurihan mo. Tamo, magpapasalamat ang Panginoon Kristo eh. Sabi niya, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan, aawitin ko ang kapurihan mo. Mag-aawit pa siya ng pagpapasalamat sa Diyos eh. Tuloy mo pa sa 13. At muli, ilalaga ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. At muli, narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Ayon. Ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Aawit ako ng papuri sa gitna ng kapisanan. Alam mo yung kapisanan na yan, mali ang pagkaka-translate dyan eh. Ano po dapat? Tignan mo sa Hebreo, kapatid na Luz, kung anong ginamit na salita. Sa gitna ng kapisanan, aawitin ko ang kapurihan mo. Basahin natin sa Hebreo, ay sa Grego, ang sinasabi ng original na manuskrito sa Grego, ang sabi, I will declare thy name unto my brethren in the midst of the ecclesia. Sa gitna ng iglesia, aawitin ko ang kapurihan mo. Ano yan eh, church sa English, tama ang translation eh. Galing sa Greek, ecclesia. Sa gitna ng ecclesia o ng iglesia o ng church, aawitin ko ang kapurihan mo. Kaya si Kristo nagpapasalamat yan sa gitna ng bayan ng Diyos eh. Pagka nagpapasalamat tayo, laging present ang Panginoon Kristo. Kasama natin siya kasi kalooban ng Diyos sa Kanya yung pagpapasalamat. Kaya ang sabi sa mga kapatid sa iglesia, sa lahat ng bagay magpasalamat kayo. Kasi sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kaya yung pagpapasalamat, nag-umpisa yon sa ating Panginoon Kristo. Kalooban ng Diyos yun na magpasalamat sa Kanya yung Kanyang anak at para sa atin naman, kaya nagpapasalamat si Kristo dahil sa atin at sa marami pang ibang bagay. Isa tayo sa ipinagpapasalamat niya. Marami siyang ipinagpapasalamat sa Diyos. 11:25 ng Mateo. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Pinapahayag sa atin ang salita ng Diyos. Hindi naman tayo mga pantas at matatalino sa mundo. Wala naman tayong pinag-aralan. Pero pagka pinahahayag sa atin ng Diyos, yung mga hiwaga ng Kanyang salita, sa bawat pagkakataong nagpapahayag ang Diyos, nagpapasalamat si Kristo sa Ama. Nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa. Kaya halimbawa, nagkakatipon tayo, meron tayong naunawa ang hiwaga. Doon sa oras na yun, nagpapasalamat ang Panginoon sa Kristo sa Ama.
Nakukuha mo ang punto ko, kapatid na Luz? Opo, Brad Eli, ganun po pala. Sa tuwing nagpapahayag ang Ama sa atin, halimbawa, meron po kayong tinuro na hiwaga, na intindihan ng kapatiran, yun pala sa oras na yon, nagpapasalamat ang Panginoong Hesukristo sa Ama kasi yung inilihim sa mga pantas at matatalino, pinaunawa niya sa mga hindi naman pantas, sa mga sanggol, sa mahihirap ng mga kapatid sa loob ng iglesia. Salamat sa Diyos. Kaya isa yan sa pinagpapasalamat. Ang isa pang ipinagpapasalamat ng Panginoong Hesus, doon sa 11 naman ng Juan. Basahin natin ang 11, siguro nasa mga bandang 20. Tingnan natin. 41. Kaya't inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. At nang masabi niya ang gayon at sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya na patay ay lumabas, na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing, at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. Tamo, ano pa isang pinagpapasalamat ng Panginoon? Sabi niya, nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, na ako'y iyong dininig. Nalalaman ko, lagi mo akong dinirinig. Iyong pakinggan ka ng Diyos sa panalangin. Napakalaking dahilan ng pagpapasalamat yun, Sis Luz. Totoo po. Kaya si Kristo, grateful siya sa Ama, na tuwing maghihiling siya, pinapakinggan siya ng Ama. Kaya maraming ipagpapasalamat si Kristo Una, nagpapasalamat siya, binigay sa kanyang mana ang lahat ng bansa. Nagpapasalamat siya dahil sa pag-unawa na ibinibigay ng Diyos sa mga mahirap, mga walang kwenta. Nagpapasalamat siya. Nagpapasalamat siya. Lagi siyang dinirinig ng Ama. Marami pang ibang bagay. Kung iisa-isahin ko lahat, maubos agad ang oras natin. Umpisa lang naman ito Ngayon, alam natin na ang pagpapasalamat, kalooban ng Diyos kay Kristo yan. Si Kristo ang pangunahing nagpapasalamat sa Diyos. At inutusan naman tayo, kasi tayo ang dahilan, kaya nagpapasalamat ang Kristo sa Ama Isa tayo sa dahilan. Kaya inutusan din naman tayo na sa lahat ng bagay, magpasalamat naman tayo. Kasi yun ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo, sabi, tungkol sa atin. Kaya tayo, nakikita ng Diyos, nagpapasalamat naman tayo. We are grateful. Alam nyo naman, mga kapatid, alam nyo na yung doktrina tungkol sa pagpapasalamat. Kaya eto tayo uli, salamat uli sa Diyos. Habang buhay, salamat uli sa Diyos. Di ba? Kwintas ng pasasalamat sa Ama'y ating ialay. Nakalimutan ko na yung Sorrento May letra yun ng araw na niletrahan ng kapatid na Perez Kaya meron tayong hindi napapatid na pagpapasalamat sa Diyos. Sabi ng Biblia, sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. At dito, sa pagsapit ng first quarter ng ating pagpapasalamat, ang pag-asa namin, kahit wala tayong physical na hindi tayo magkakasama isa't isa, nandyan kayo mga kapatid. At
marami tayong dahilan ng ipagpapasalamat sa Diyos. Pati yung mga bagay na akala natin kuminsan ay nangyayari para bang masama ang nangyayari, kagaya ngayon, nakasulat sa Biblia, kung tayo'y umiibig sa Diyos, lahat ng bagay magkakasamang gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Alam niyo, ang napansin ko mga kapatid, nung mag-umpisa itong nangyayaring problema sa mundo ngayon, yung mga mabibigat na yan na ay dumami ang nagiging interesado sa pakikinig ng doktrina. Kaya itong nakaraang doktrina natin, kasalukuyan, hindi na nga natapos yun na magkakasama sa mga bahay na lang nag-monitor. Ang nabautismuhan, mahigit kulang 2,000. Maraming nabautismuhan, nakabuti sa kanila na nare-realize ng tao na ang tao pala, wala tayong magagawa. Pagka dumating yung mga palo ng Diyos sa sangkatauhan, walang magawa. Talagang problema ng lahat ng tao sa mundo. Kasama ito sa pupwedeng gawin ng Diyos na ikabuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Maragdagan ng takot ang mga kapatid, maragdagan ng paghahanda, ng awareness, maragdagan ng pagkilala sa Diyos na tayo hindi matatag. Ang atin lang katatagan ay ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sabi sa Biblia, ang tao'y hindi matatag sa kaarawan ng kasakunaan. O, hanapin mo yung talata. Para lang tayong alipato na lumilipad sa dakong mataas. No? Talagang marirealize mo, hindi ka pwedeng magmalaki. Sabihin mo na ikaw magmamalaki ka, mali. Wala tayong maaaring maipagmalaki. Ang tao'y hindi matatag, hindi siya matibay na matibay, lalo na sa panahon ng kasakunaan. Yan ang hirap. Akitas-itas. Hindi matatag ang tao sa panahon ng kasakunaan. Hanapin mo lang yung kasakunaan Hindi matatag. Lagay mo yun sa talata. Basahin mo, Sis Luz. 12:3 po ng Kawikaan. Ang tao ay hindi matatag sa pamamagitan ng kasamaan. Ngunit ang ugat ng matuwid ay hindi makikilos. Ayun. Hindi matatag ang tao You are not, kumbaga, wala kang total, independence from God. Wala kang total na pwede kang magmalaki o magyabang o kung ano man. Hindi matatag ang tao. Maano tayo, marupok tayo. Kaya kailangan natin lagi ang ayuda, ang tulong ng Diyos. Kasi hindi nga tayo matatag Dapat nating mapansin ngayon, ang mga tao nare-realize nila na pagdating pala ng kasakunaan, kailangan mo ang tulong ng Diyos. 24 Gs, kapatid na Luz ng Kawikaan. Kung ikaw ay manglupaypay sa kaarawan ng kasakunaan, ang iyong kalakasan ay munti. Munti. Sa panahon ng kasakunaan, ang kalakasan ng tao munti. Pag wala kang katulong na Diyos, ay mahihirapan ang tao. Kaya tayo dapat laging ang ating pag-asa sa Diyos. At
kasama na sa ating ipinagpapasalamat ang anumang nangyayari kasi tayo lang yata ang henerasyon na nakakita nito ng ganito eh. Nung kasi 1918, no, nagkaroon ng pandemic, yung influensya, 40 milyon daw ang namatay nun eh. Hanggang 100 milyon. Pero hindi sila masyadong naliligalig nun siguro. Alam mo bakit, Sis Luz? Bakit po, Brother Eli? Internet nun. Hindi nila nababalitaan. Hindi sila masyadong natatakot. Doon sa isang lugar, nagkakamatay yung tao. Wala namang balita na agad makikita. Itong henerasyong ito ang nakakita talaga ng nangyayari sa iba-ibang lugar. Noong panahong 1918, wala pa yatang television nun eh, na para makita ang... O palagay mo meron na, pero hindi makikita agad, di kagaya ngayon. Kumakalat agad ang balita. At saka, ang pag-ano nun, ang pagkalat ng salot, dahan-dahan lang, hindi kagaya ngayon. Kasi nakakasakay na sa eroplano yung salot eh. Eh noon, wala namang eroplano nun. Siguro, kung may eroplano man nun, hindi naman mga commercial airline pa. Mga private lang, siguro pang gobyerno. Kasi may eroplano na yata noong 1914 eh. Pero hindi ka ganito kabilis na sa isang araw eh, katakot-takot na bansa ang nararating ng mga eroplano, kaya kumalat ang salot. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, sinasabi sa atin ang salita ng Diyos sa Biblia na ang lahat ng bagay gumagawang magkakalakip sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatidbagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Gumawa sana ito ng ikabubuti para sa mga taong natatakot sa Diyos. Yan ang ating pag-asa, ang ating dalangin sa Diyos. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.